bayan. Kaya yun, katarungan para sa bayan. We're not talking of a criminal case na talagang pinangangalagaan under the Bill of Rights yung karapatan ng individual. Kaya ang standard nga sa saligang batas on removal, disqualified, pero without prejudice to a later criminal prosecution. So natutuwa ako na kahit sa isang dyaryo yung tingnan mo, iba-iba ang opinion eh. But yun nga, talagang noong umiira lang walang habag na batas militar, talagang compulsory unification of opinion would only lead to the unanimity of the graveyard. At pag-uusapan nga natin itong paghubog ng perception at gaya ng aking nabanggit, naging sikat na sikat siya lately sa mga social media naman, si Attorney Aguirre. Ano po yung pakiramdam nyo sa pagkakaportray po sa inyo, hindi lamang po sa telebisyon, sa radyo, kundi mas lalo sa social media dahil napakabilis po ng reaksyon ng mga netizens natin? Actually, hindi ko malaman kung ano nangyari sa akin eh. Kasi nung immediately after I was declared in contempt of court, dinala ako sa Padilla Room ng mga congressman. Tumawag agad sa akin yung misis ko. Sabi na, Ben, ginawa mong yan. Napakasama ng komentaryo sa television. Nagkataon naman, no, na nakatutok siya dun sa isang istasyon na talagang siya lang atang critical, sobrang critical of what I did. Kaya yun ang narinig niya. But later on, nalaman niya na hindi naman pala ganun kagrabe ang ginawa ko. Kaya sa nangyari sa akin, talagang hindi ko malaman kung ano nangyari sa akin, why it happened to me. But I would like to tell you na ang nangyaring yon sa amin ni Senator Miriam is not spur of the moment. Yan po'y matagal ko nang inisip, sapagkat I'm supposed to present 3 witnesses. Ito po, pinapakita natin yung video namin nung araw po na yon na Attorney Aguirre. So, ibig po sabihin, talagang matagal nyo nang inisip na gawin yon? Hindi po. Hindi ko po matagal na inisip yon. Ang sinasabi ko po sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko, mga abogado, at saka sa bang prosecutor, sabi ko alam mo, hindi ko malalaman ang gagawin ko pag nangyari sa akin yung ginagawa ni Miriam dun sa ibang mga abogado, dun sa ibang prosecutors. So much so that when Senator Jingo Estrada parang called me up and asking my name, and he wanted me to go to the podium. From the moment I left my chair, siguro less than 10 seconds yun kasi medyo sikip ang pagpunta doon sa mic. Sabi ko, Lord, ito na ba yung hinihintay kong pagkakataon? After 3 or 4 seconds, I asked for wisdom and discernment. Alam ko na kung anong sasabihin ko, kung anong gagawin ko. So much so when I reached the microphone, yun na ang ginawa. Yun nangyari ang nangyari. That's right. Nakikita po natin, on this particular instance, no, meron kang nagbabanggaan na legal versus propriety, o in the entirety of the trial, meron kang nakikita nga itong moral search for truth versus technical rules. Dito sa mga nagbabanggaang values na ito, gusto ko itanong kay Sir Andrew, from the point of view of an economist, from the point of view of a business writer, yung mga lumilitaw ba na mga issues are good for our youth? Good for the youth. Well, yes, I think so. And more than the youth, I think it's good for the country as a whole and the economy. Primarily because the world sees, Mark, that we are a functioning democracy. And how we're handling it is with dignity and with clarity and with transparency. And I think in the whole scheme of things, as investors look at our country with an intent of putting their money in or not, they'll see that, hey, the foundations work. The system is working. And the survey and Bloomberg and the stock market seems to be pointing towards. Well, the stock market, as you know, we last month alone we've broken the record 7 times, which is quite impressive, no? But more so than that, I think that it couldn't have come, in my point of view, Mark, it couldn't have come at a better time because all the economic fundamentals are so strong
as of this point. And what I see is that, look, I've been in this gig for the last 20 years, and never have I seen all the economic fundamentals as strong as they are now. From inflation to interest rates to balance of payments to GIR reserves, highest ever. And so this is a validation that our democracy is suitable for business. Just a question, just a quick follow-up on Sir Andrew. Sa tingin niyo po ba, sir, meron o wala itong impeachment? Magiging ganito pa rin po ba ang ating ekonomiya? O ano pong epekto nung itong impeachment trials na nakikita niyong trend nga sa ating ekonomiya? Well, to be perfectly honest, if the Chief Justice resigns, it would be good. At kararating lang At po. kararating lang po ng mga tagapagsalita ng depensa. Oh, Tanungin buti na lang, natin. buti naman. At Oh, narinig para nila. makasagot naman Oo. sila. Si Attorney Rico Quicho, makagaganda daw po sa ekonomiya lalo kung At syempre- mag-resign ang Chief Justice. O, Siyempre bago- kasama niya si kasama niya si Attorney Karen Jimeno. Okay. Oo. Attorney Quicho, makagaganda daw po sa ekonomiya pag nag-resign na si Chief Justice Corona. Well, Go ahead, sir. alam niyo po sa ating pananaw, mukhang masyadong malayo ho yan dun sa issue na kinaharap po natin ngayon. No? Ngunit nilirespeto po natin ang ganyang opinion sapagkat kami po naniniwala sa depensa na sa isang malayang diskurso, dito lang ho talaga natin malalaman kung ano ba talaga yung mga issues na dapat natin harapin. No? Dito ho sa pagkakataong ito, ang pinag-uusapan ho dito at I'm sure that yung prosecution would agree with us. Ang pinag-uusapan ho dito ay karapat dapat pa bang manatili si Chief Justice Corona na maging punong mahistrado ng Korte Suprema. Napakalayo naman ho siguro ng jurisdiction ng Supreme Court dun sa ekonomiya. No? Kung meron man ho silang saklaw dyan, ito ay kung may mga economic provisions na nais hong harapin ng mga partido sa isang kaso. Ngunit siguro naman wag naman natin isisi lahat ng problema ng bayan kay Chief Justice Corona. Sapagkat siya ho ay isa lang ho siyang leader dun sa isang sangay ng pamahalaan. No? Nandyan din ho ang executive, nandyan din ho yung legislative. Okay, napakaganda nung sinabi ni Attorney Quicho, yung malayang diskurso, ano? At ito ang sinasagawa At ito yung natin. sinasagawa natin. Merong nabanggit na opinion, ang isang kolumnista, meron kaagad na sagot. That's freedom of discourse, napakaganda. Attorney Karen wants to tweet a point. Ako may dadagdag lang ako. Issue ng dito sa pag-resign, no? Para sa akin, in this current impeachment, with the way the complaint is drafted and the circumstances, palagay ko hindi makakabuti sa ekonomiya yung pag-resign kasi tignan natin yung circumstances kung saan siya pinagre-resign. And para sa akin, isa sa mahalaga sa ekonomiya natin, yung predictability and stability. So, yung predictability ng ating rule of law, kung ito ba'y nasusunod. And para sa akin, kung isang complaint na hindi kung may pagka-defective ito at parang hindi matibay yung basis, no? Tapos mapaparesign mo ang isang puno ng sangay ng gobyerno sa base dito sa gantong klaseng complaint, then it does not bode well for stability. Kasi parang ang iisipin hindi lamang ng mga taga dito sa loob ng Pilipinas, pati ng foreign investors, hindi natin malalaman kung may iba-ibang ihip ng hangin kung anong mangyayari sa inyong gobyerno. Madaling magpalit, madaling maimpluwensyahan dahil lamang kung ano yung whims nung currently in power. Thank you. Karen. Alright, alam po inyong matatandaan, hindi lamang si Attorney Aguirre ang pinagalitan ni Senadora Miriam Santiago, pati mga estudyante ng UP na nagsagawa ng isang survey patungkol nga dito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Pinagalitan din niya. Kasama natin ang mga pasimuno ng survey na yan mula sa Eto na UP sila. Diliman. Eto na. Ito sila Jules Giang, ang chair ng National College of Public Administration and Governance, at si Marcus San Gabriel, ang Student Council Representative ng College of Social Work and Development ng UP. Magandang hapon sa inyo at ano ang nararamdaman nyo dito sa pagsesermon sa inyo at pagbati ko sa inyo ni Senadora Miriam? Oh, so first of all, we were very afraid because it was Senator Santiago. So basically, we are afraid for our lives kasi we were scolded in national TV. But then again, we have to go back to the principles of the legitimacy of the Supreme Court Justice. So kami sa UP Paralegal Society, we believe that there should be academic freedom and there should be freedom of discourse also. So when we go back to these things,
when we surveyed, it was not representative of the opinions of all UP students. It was representative to the opinion of other UP students. And we gave importance to that because as students, we should remain relevant to the political affairs in the country. Pero bakit nyo naisipang magsagawa ng ganitong survey? Okay, basically, nakikita namin, kasi sumusubaybay din kami doon sa impeachment trial mismo, at nakikita namin na merong mga instances na mismo yung presidente natin mismo, at yung mismong nasasakdal, gumagawa ng mga pamamaraan para ma-influensyahan siguro yung magiging desisyon ng senator judges. So, we thought na it's about time na marinig naman ng senator judges natin kung ano ba yung pulso ng mga estudyante. So, in our jurisdiction, as student leaders ng UP Diliman and as members of UP Paralegal Society, we made this mechanism to provide this avenue for the students to be heard, to voice out their pulse, at least by indicating the moral ethical basis. Kung babalikan natin mismo yung foundations mismo ng ating public servants, kung mananatili ba yung ating punong maestrado, makakabuti pa ba to sa iba't ibang aspeto ng bansa? So basically, yun yung pinanggalingan natin, yung moral ethical basis. Yun yung tinanong natin sa survey natin. Can you remind us, ano ba itong naging resulta ng survey nyo? Okay, for a while. Yan, gusto nating malaman yan habang hinahanap nila. Ilan ba estudyante yung sinurvey nyo? Kasi gusto nating malaman kung ano nga ba yung ikinagalit ni Senadora Santiago. Okay, so lilinawin lang din po pala natin na kinikilala natin na prosecution pa lang ang nagpe-present ng kanilang evidences and witnesses. Kaya naman, nililinaw natin ito sa lahat ng mga interviews natin na first phase pa lamang yung ginawa nating survey. Kung kaya naman pag nagsagawa na ng defense presentation at magsisimula nga ito sa Lunes, sisimulan na rin natin yung ating second phase para at least makita natin kung mag-iiba ba o mananatili yung desisyon ng ating mga respondents. So, on the first phase, we had 504 respondents. Sa unang tanong natin, kung may tiwala ka pa kay Chief Justice Renato Corona, sa ating 504 respondents, 372 respondents, o 74%, ang nagsabi na wala na silang tiwala. Tapos, 132, 26% naman ang meron. Our second question, karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto si Chief Justice? Ang nagsabi ng hindi na ay 377 respondents, o 75%, at ang oo naman ay 127 respondents, o 25%. Okay. Pero malinaw yun, ha? Sinabi nyo yun na prosecution evidence pa lang ang ating basehan, and yet you're making your voice heard at least dun sa nangyari pa lamang. Malinaw yun. Yes, malinaw na nililinaw natin yun sa lahat ng respondents natin na basis pa lang natin yung first phase, yung sa prosecution. And gusto ko lang malaman, totoo ba nga ipinadala nyo sa mga senator judges itong resulta ng survey na ito? Ang plano kasi namin dito, papadala natin once nakuha na rin natin yung results ng second phase. Pero since nailabas na rin siya agad sa media yung first pa lang, at siguro ako personally, naiintindihan ko yung naging reaction ni Madam Senator na siguro dahil baka hindi pa malinaw yung objectives na itong survey na to. Pero since nailabas na nga sa media at nalaman na rin mismo ng senators natin, na iparating na rin mismo yung resulta sa kanila. Kaya naman, nililinaw nga natin ngayon na first phase pa lamang yun. Para lang mabigyan kayo ng opportunity na maitayo ulit yung inyong pangalan, ano? On the issue of methodology, did you observe proper scientific methodology in the conduct of this research? Okay, we use simple random sampling and we tap colleges na medyo dikit dito sa issue na to, like the National College of Public Administration and Governance, NCPAG, CSWC, the School of Economics, and various students from the